Ayan guys, good afternoon. Ayan. Mayroon lang akong pasabog para kay Francis Leo Marcos. Oh, Norman Mangusin, aka Pekeng Marcos. May pasabog daw si Madam Aura sa'yo dahil dyan sa patuloy mong panlalait kay Diwata. Madam Aura, pasok. Ito lang ang masasabi ko kay Leo. Ito lang masasabi ko sa'yo, Francis Leo Marcos. Correction. Pekeng Marcos po yan. Norman Mangusin po yan, Madam Aura pangalan niya. Norman Mangustin. Mangusin pala. Unang-una, hindi ka naman inaaway ni Diwata. Correct. Yan, ugali na po yan ni Pekeng Marcos na palaaway kahit hindi siya inaaway dahil papansin. Papansin lang yan sa kanya. Pangalawa, hindi naman nakikipagpaligsahan si Diwata sa'yo. Yeah. Oo, tama po. Si Diwata ay walang pakialam yan sa iba na nambaba sa kanya, hindi nakipagpaligsahan. Pero itong si Francis Leo Marcos, mahilig yan. Oo, mahilig makipagpaligsahan. May kamukha nga siyang kilala ko na madalas kong nakikita sa karera. About dyan sa Paris na sinasabi mong libre, di ba? Kung makapanlait ka kay Diwata, wagas. Akala mo naman, Leo, Francis Leo Marcos? Ulitin ko po, Pekeng Marcos po yan, Madam Aura. Pekeng Marcos. Tatlo ang pangalan? Tatlo pala pangalan Francis Leo Marcos. Oo nga pala, tatlo. Oo. Diba? Alam mo kasi hindi siya nakikipagpaligsahan sa'yo. For short, sumikat siya dahil doon sa pagtiyaga ng buhay niya, lahat ng pagtitis ng buhay niya, nandyan siya. Pero ngayon, bakit ka lumulutang? Lutang. Oo, kaya lumutang yan si Francis Leo Marcos. Dahil lutang. Lumutang yan, palutang-lutang dyan sa tabi-tabi ni Diwata, nagpapampam kay Diwata dahil siya ay laos na. Akala pansinin ni Diwata, hanggang ngayon hindi siya pinansin. Bakit ka lumulutang at nakikipagpaligsahan dyan sa Paris na sinasabi mong libre? Diba? Bakit nung hindi pa dumating si Diwata at hindi pa naging sikat si Diwata, bakit hindi ka nagtayo ng parisan mo para ilibre mo sa mga tao? Tumpak. Oo. Nung wala si Diwata, hindi naisip ni Kulaong yan. Ba't niya naisip ngayon? Yun nga, dahil gusto niyang mapansin ni Diwata. Yung masama kasi dito, hindi siya pinapansin. Kaya, alam po natin lahat, usap-usapan po talaga yung Diwata Paris Overload. Dahil siya ay laos na, dating sikat po yan. Talaga namang sumikat yan dati. Akala kasi namin, at sa karamihan, ay totoo. Ay ngayon, nabunyag na ang yung kanyang pagiging Pekeng Marcos. Kaya nakisakay na lang siya kay Diwata. Masama, hindi siya pinapansin. Bakit ngayon ka lang magtatayo ng Paris Overload mo? Ay, teka. Plano lang niya yon at budo lang yon yung magtatayo. Ay, malabo pa sa malabo pa sa sabaw ng pusit po yon yung sinasabi ni Pekeng Marcos na magtatayo ng libreng parisan. Malabo po yun. Ngayon, nagbago na naman yung diskarte niya. Kakausapin na naman yung mga nagtitinda ng pares para yun yung magbabayaran siguro niya. Kasi may kaibigan ako dyan sa Pasay na nakausap na rin niya na babayaran para yun ang magbigay. Tapos maglagay sila ng tarpaulin na humanitarian kuno na galing kay Francis Leo Marcos. O ganun yung plano nila ngayon. Pero yung pagtatayo ay nabigla lang yata siya. Sa kayabangan niya, nabigla lang siya na itong nakaraan sa live niya. Pero alam namin, hindi niya kaya yan. Sa mga nakakilala sa kanya, hindi niya kaya magtayo ng libreng parisan. Utot niya, blue. Na sinasabi mong libre, ngayon na nakikita mo na si Diwata na umangat ng umangat. Diba? Alam mo, Francis Leo Marcos. Aba, di na. Alam, Francis Leo Marcos. Talagang gigil na gigil si Madam Aura. Piliin mo namang sabihin, Madam Aura, na Kulaong or Norman Mangusin. Kasi yun yung totoong pangalan yan, Norman Mangusin. Pekeng Marcos naman yan. Unang-una, hindi ka naman inaaway ni Diwata. Ano bang problema mo kay Diwata at bakit sobra ka kung makapanlait? Ay, kaya sobrang makapanglait siya at kung ano yung problema ni Norman Mangusin. Sa tingin ko, ang problema niya dahil nalalamangan siya. Ang problema niya dahil yung inaasahan niyang mga tao na susuportahan siya, lalo ni Rosmar,
Dahil si Rosmar po, sa mga hindi nakakalam, ay talagang nag-ano po yan sa Mayaman Challenge ni Norman Mangusin noon. Ngayon po, paglabas niya ng kulungan, nako, nagpaparinig siya kay Rosmar, kung ano-ano yung pinaparinig niya sa live niya. Bandang huli, mabalitaan niya, si Rosmar nagbigay ng milyon peto-teto-tet dyan kay Diwata at kung ano-ano pang tulong ginawa. Oh, tapos, siya hindi na pinapansin. Isang dahilan yan. Najinggit at yung mga sikat na inaasahan niya ay wala na. Wala kayang kalait-lait yan sa sarili mo? Hindi Wala kang kalait-lait yan sa sarili mo. Talaga naman to si Madam Aura. Gwapo yan, Madam Aura. Gwapong-gwapo sa sarili yan. ka ba kalait-lait? Ha? Kasi kung sasabihin mo kung ano mga sinasabi mo kay Diwata, alam mo, nakikita ko dito sa video na to, sa video mo, pinapakita mo pa talaga. 'Di ba? Mayroon ka pang ini-interview mga mayroon ka pang ini-interview na mga, doon sinasabi mo na mga kapitbahay ni Diwata, ganon-ganon na ang sama-sama ng... Yung mga ini-interview kasi niya, na sinasabing kapitbahay ni Diwata, yung mga nagtitinda po yan dyan na alam natin na noon pa ay hindi kasundo si Diwata. At isa din po yung may nakapwesto dyan na question din ni Diwata, bakit hindi sinisita, tapos siya sinisita. Alam natin, pag may lumapit yan doon si FLM or Norman Mangusin, ay talagang gustong-gusto ng mga yan kasi galit sila kay Diwata. Gustong-gusto yan mga yan na makipag sundo o kung ano yung kasunduan nila dyan kay anong plano ni Norman Mangusin, talagang papayag yung mga yan. Pero paalala, pag dumikit kayo dyan kay Norman Mangusin o kay Kulaong, mamalasin kayo dyan. Oo, mamalas-malasin kayo dyan. Kali ni Diwata doon sa mga pinagsasabi nila, ganon. Unang-una kasi pare-parehas lang naman yan sila. Pare-parehas lang sila naghahanap buhay dyan sa Paris. Talagang si Diwata talaga, binigyan lang talaga siya ng pagkakataon ng Panginoon para umangat yung buhay niya. Ibig sabihin nun, ang nagbigay nun, ang Panginoon. Diba? Totoo po yan. Si Diwata ay talagang panahonan niya kasi nagsisipag po nakaraan tapos itong pinanggamit niyang puhunan ay galing sa pinagpawisan talaga yan sa construction. Umangat yan si Diwata dahil sa mga pagsisikap niya. Pero itong si Kulaong, umangat yan dahil sa laway niya. Oo, alam niyo na yun. Noon, hindi kayo. Ano bang problema mo kay Diwata at bakit kumapanlait ka kay Diwata? Yun na nga problema niya kay Diwata. Oo, jinggit na nga siya. Laging nalalait yan kay Diwata kasi siguro talaga walang salamin yan sa kanila. Oo, walang salamin yan sa bahay nila yan si Kulaong. Walang salamin yan kasi pag may salamin yan, hindi na niya lalaitin si Diwata. Oo, yung sarili na niya lalaitin niya dun sa salamin. Abangan natin kung kailan yung live niya na hindi na niya lalaitin si Diwata, malamang may salamin na sila sa bahay niya. Sarili na niya nilalait niya pag nanalamin siya. Hindi ka naman niya inaaway, hindi naman siya nanghihingi sa'yo para pang puhunan niya. Diba? Yung lahat ng award niya, yun ay galing sa mga pusong nagbigay sa kanya. Usapang award. Usapang award. Totoong award, Francis Leo Marcos. Totoong award po yun kay Diwata. Yung sa'yo, totoo kaya? Tanong lang ha. Ibig sabihin, binibigyan siya ng award kasi nakitaan siya ng kagalingan. Diba? Kagalingan hindi galing sa scam. Hindi galing sa hingi. Hindi daw galing sa scam. Ano ba yan? Ito naman si Madam Aura. Ako, mahi-hurts na naman yan si Kulaong yan. Mahi-hurts na naman yung sinasabi mong Francis Leo Marcos. Hindi galing sa scam. Kay Diwata, hindi galing sa scam. Kay Francis Leo Marcos ba? Saan galing? Francis Leo Marcos. Scam daw, Diba? Ano bang problema mo sa kanya? Kahit ba naman magtayo ka ng parisan mo na libre, kahit tagda-2 dangkal, may... Magtayo ka rin ng parisan mo, 2 dangkal. May parisan ka dyan na libre, walang pakialam si Diwata sa'yo kasi si Diwata hindi nakikipagpaligsahan sa buhay mo. Kaya wag mong pakikialaman si Diwata kung ano man ang narating ni Diwata ngayon. Kung ano man ang itsura ni Diwata, wag mo siyang lalaitin kasi yung itsura mo, mas kalait-lait ka. Boom! Yung itsura mo daw, mas kalait-lait ka. Patay tayo dyan. Gwapo naman yan. Oo, kaya nga nilalait niya si Diwata, lubog ang panga, ganito yung mukha. Gwapo yan siya. Nako, mas kalait-lait daw. Nako, talaga naman itong si Madam Aura.
Walang preno din to no? Sa pool. Ha? Si Diwata nga, hindi pa nga umabot siya ng ilang buwan Million followers na siya. Correct. Million followers na siya. Samantalang itong si Kulaong, anyari ngayon, ilang taon nang lumipas, anyari ngayon, nawala yung page, nawala yung YouTube, na million subscribers. Ngayon, hirap na makangat. Hanggang 100,000 na lang. Magto 200,000 daw, pero matagal na rin yan di ba? Malaki na rin ang binagsak from million subscribers down to 100,000 na lang. Sabi, sinusundan daw siya ng mga supporters niya. Aba, ang laki naman ng nawala. Ang laki naman ng naligaw. Oo, 100,000 na iwan. 1 million. Sinusundan. Baka nagising yung 900,000. Ibig sabihin, maraming nagmamahal sa kanya. O ikaw, bakit wala ka pang million followers? Bakit wala ka ng million followers? Tingnan nyo naman yan. Francis Leo Marcos, sabi mo mga nakaraan ay million yung naniniwala sa'yo. O bakit wala kang million followers? Anyari? Bakit halos magkaparehas lang tayo ng followers? Anyari? Diba? Kung ikaw sinasabi mong mayaman ka, sinasabi mo ang dami mong pera. Sabi niya yon. Sabi niya mayaman siya. Sabi niya marami siyang pera. Sabi niya yon. Yun ang sinasabi niya. Pero kay Diwata, yung tao ang nagsabi na mayaman siya. Pero si Diwata, hindi niya masabi sa sarili na mayaman na siya sa kalagayan niya. Pero itong si Francis Leo Marcos ay talagang pinagyayabang mayaman siya. Oo, mayaman. Mayaman sa kayabangan. Ang dami mong nililibreng tao, ang dami mong binibigyan. Bakit hindi ka natulad kay Diwata? Bakit wala kang mga award ngayon? Bakit yung mga matataas na tao o mga mayayaman na tao, bakit hindi ka binibigyan ng award? Diba? Hindi tulad kay Diwata. Si Diwata, binibigyan siya ng award dahil nga nakitaan sa pagkatao ni Diwata na totoong tao. Totoong tao siya. Totoo naman. Totoong tao si Diwata. Pero naman, Madam Aura, totoo din naman yan si Francis Leo Marcos. Totoong... Teka. Tao nga ba? Nako. Ewan ko lang. Hindi siya fake. Hindi siya fake. Totoong tao si Diwata. Alam mo ba yon kung ano yung fake at saka totoong tao? Alam na alam niya yan. Oo. Alam na alam ni Francis Leo Marcos yung kung ano yung kaibahan ng fake tsaka totoong tao. Ay, mahilig sa fake. Grabe ka makapanlait. Grabe ka, akala mo kung sino kang mayaman. Hindi nga nagmayabang yung sila Manny Pacquiao na ang yayaman nila Oy, Manny Pacquiao? Mayaman? Ang sabi ni Kulaong na itong ni Francis Leo Marcos, may utang nga si Manny Pacquiao sa kanya. Oo. Si Manny Pacquiao may utang sa kanya. Bilyon utang ni Manny Pacquiao sa kanya. Kwento lang din yun. Pero yung mga uto-uto na mga followers niya, naniwala naman. Hindi nga nagmayabang yung mga matataas na mga creator dyan na ang daming mga followers, million ang mga followers nila. Hindi nga nila nilait-lait si Diwata. Ikaw pa tong nanlalait kay Diwata. Akala mo kung sino kang kayamanan, akala mo kung sino kang kagwapuhan. Akala mo daw kung sino kang kagwapuhan? Akala mo kung sino kang kayamanan? Nako, it hurts, Di ba? Ang sakit nun. Di ba? Iba na ang nagsabi, Quini-question kung kagwapuhan ka ba? Nako, para sa akin, gwapo talaga yan. Gwapo talaga yan si Francis Leo Marcos. Kaya nakaraan pa, hindi ko masabi-sabi na kung ano sa'yo. Basta gwapo yan. Oo, gwapo yan. Pero minsan, na-stress na rin ako sa kaisip kung paano ko ipagtanggol yung kagwapuhan ni Francis Leo Marcos. Nahirapan na din ako. Bago ka man lait sa isang tao, isipin mo muna yung pagmumukha. Isipin daw muna yung pagmumukha mo. Ang tanong kasi, Madam Aura, kung may isip siya, di ba? Isasabihin mong iisipin kung ano yung pagmumukha niya. Paano kung hindi naman siya nag-isip? Paano kung wala naman isip? Paano na yun? Anyari na, hayaan na lang natin siya na manlait na. Hayaan na lang natin siya na magpipiling gwapo. Kung hindi ka kalait-lait. Ha? Bakit? Kahit nagdadalawang dangkal, maglagay ka dyan ng parisan mong libre, walang pakialam si Diwata sa'yo. Tandaan mo yan, Francis Leo Marcos. Anong pinoproblema mo kay Diwata? Ha? Kung makapanlait ka, wagas.
Hindi ka naman pinoproblema ni Diwata. Eh bakit siya di pinoproblema mo? Yung sinasabi mo, nanghihingi ng 100 si Rosmar para lang ibigay kay Diwata. Oh, yan. Paulit-ulit yan sinasabi ni Culaong na si Rosmar nanghingi daw ng 100,000 para ibigay kay Diwata. Isipin nyo na lang si Rosmar nakapagbigay ng milyones. Kailangan pa ba niyang manghingi kay Culaong? Kaya nga gumawa ng kwento diyan na walang kwenta itong si Francis Leo Marcos dahil isang dahilan dyan, hindi na nga siya kasi pinapansin ni Rosmar. Tapos nitong huli, nalaman niya nagbigay ng milyones si Rosmar kay Diwata. Kaya galit na galit siya kay Diwata at lalo kay Rosmar. Ngayon, kwento na naman niya, manghiram sa kanya ng 100,000. Baka magre-react na naman yung mga OFW dyan na hinihingan mo. Baka baliktad naman siguro yung pinakwento mo. Hindi nangihingi si Diwata sa'yo. At hindi nangihingi si Rosmar sa'yo para ibigay lang kay Diwata. Correct. Walang ganon na nangihingi si Rosmar para ibigay kay Diwata. Baliktad yun. Baliktad ang nangyari. Baka siya yung nanghingi. Si Peking Marcos yung nanghingi. Madalas yan. Kahit sa live niya ngayon, napapansin nyo kahit manood kayo. Abkoy, ando na, nanghihingi na ng super chat sa live niya. Kawawang nila lang. Noon pa man, mula sa mahirap si Diwata, never siya nanghingi. Kung hindi yung mga ibinigay sa kanya lahat, marami siyang mga endorsement. Marami siya. Ikaw, mayroon ka ba? Grabe to si Madam Aura. May maraming endorsement si Diwata. Ay, meron din to si Norman Mangusin. May endorsement din yan doon sa Facebook niya. Alam ko, ng sugal yan o nagpo-promote ng sugal yata yan Kung hindi ako nagkakamali. May endorsement din yan. Oo. Iba-ibang ini-endorse ni Diwata. Iba-iba. Yun nga mga malalaking creator dyan na mga million followers pa nga, hindi nga nila nilait si Diwata. Ikaw na to na hindi ka pa nga umabot ng 500,000 followers. Grabe ka. 500,000 followers kailangan mo Francis Leo Marcos. Wala pa ka pa nga daw 500,000 followers Sabi ni Madam Aura. Tapos makapanglait ka. Ngayon million followers na si Diwata. Makapanlait? Kung ano man yung narating mo, wag mong ipagmalaki dahil si Diwata hindi niya ipinagmalaki kung anong narating niya sa buhay niya. Ikaw pa to, kung ano yung narating mo sa buhay mo, ipinagmamalaki mo, ipinagyayabang mo. Yung nga mayayaman dyan, di nga na... Opa, may narating ba? Pinagyayabang niya ang narating ni... Ang tanong doon, anong narating nga ni FLM? Yun ba yung pinagyabang niyang nag-graduate siya pagka-doctorate? Tapos sasabihin niyang mga nalalaman niya ay natutunan tuloy namin yung dibay-dibay. Open daw yung Paris niya ng 747. At kung ano-ano pang mga Englishan niya na ang hirap intindihin. Diba? Yun yung mga narating siguro niya na kailangan na lang nating intindihin. No, sana all may narating. Nagmamayabang diba? Ikaw, grabe ka makapanlait. Nilait mo yung isang tao. Manalamin ka muna. Nilait mo yung isang tao. Agree ako doon. Tao naman talaga yan si Diwata. Francis Leo Marcos, tanong ko lang ikaw, tao ka ba? Kung ano yung skin mo, tingnan mo kung ano ka, hindi ka ba kalait-lait? yung balat makinis balat ni Francis Leo Marcos grabe ka naman. Makinis yung balat niya, yung mukha niya makinis. Pero wag mo lang sundutin, baka hindi na mahugot yung daliri mo. Part 1 pa lang yan. Kaya sunod-sunod na babanatan ka talaga ni Madam Aura. Gigil na gigil sa'yo, Francis Leo Marcos o Norman Mangusin o Culaong. Maraming tawag dyan sa kanya. Pero ang totoong pangalan, Norman Mangusin yan. Part 1 pa lang yan. Kaya abangan nyo o abangan mo. Talaga naman. Ito, mukhang gigil na gigil sa'yo dahil sa panglalait mo kay Diwata. Netong mga nakarang live, mukhang promoreno na siya tungkol kay Diwata Dati sinasabihan niyang adik si Diwata, lubog ang panga. Nito mga nakarang mukhang preno kasi may mga nag-comment dyan, mukhang hindi na bumanat ng matigasang banat nung nabalitaan niyang may kinasuhan si Diwata. Sino nga ba? Ako, abangan natin yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.